you search me, you know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross above my knee, where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave, your glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me, you shield my way. Your hand upholds me. I know you love me. At the cross above my knee, where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave, your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross above my knee, where your blood was shed for me, there's no greater love than this. Whoa, you have overcome the grave, your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil, you made a way. When you said that it is done, you tore the veil, you made a way. When you said that it is done. And when the earth fades, falls from my eyes, and you stand before me, I know you love me. I know you love me. At the cross above my knee, where your blood was shed for me, there's no greater love than
Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak, inilubog nila rito ang isang espongha, ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at idiniit ang kanyang bibig. Ang ikalimang wika ay fulfillment of prophecy, o katuparan ng sinasabi ng kasulatan dahil nasusulat sa Psalms chapter 22 verse 15, ito'y aking lalamuna, ito yung abo, ang kagaya, ang dila ko'y dumidikit sa aking ngalangala. Sa alabok, iniwan mo ko na halos patay na. Ibig pong sabihin, ang pagsasabi ng Panginoong Jesus na siya'y nauuhaw ay meron pong mas malalim na kahulugan. Totoo po na siya ay literal na uhaw sa tubig. Magdamag po siyang binugbog, pinagbuhat ng mabigat na troso, pinaghahampas ng latigo at hindi pinainom ng halos 2 araw at ibinalad pa po sa araw. Sigurado pong tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Ngunit maingat po sinabi ng sumulat ng Ebanghelyo si Juan na upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, I thirst. Ano po ang kahulugan nito sa atin? Mga kapatid, tandaan po natin na ang Mesyas o ang tagapagligtas ay matagal na pong binabanggit sa panahon pa ng Old Testament. More than 1,000 years before Christ, mayroon na pong bula. Halimbawa po dito ay ang Isaiah chapter 53 tungkol sa suffering servant of God. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Isaiah chapter 53 verse 5. Kaya nagtatanong ang mga Israelita, sino ang Mesyas? Kailan siya darating? Paano natin siya makikilala? Ano ang palatandaan? Ang sagot sa Ebanghelyo ni Juan, maririnig siyang magsasabi ng, I thirst. Dahil sa buhay at kamatayan ng ating Panginoong Jesus, natupad ang kasulatan at dumating ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang katuparan po ito ay matagal na hinihintay ng mga Hudyo. At ito ay tinupad ng Diyos sa araw na iyon habang nakabayubay ang ating Panginoong Jesus. Ang katuparan nito ng mula sa kasulatan ay nagbibigay ng pag-asa sa atin. Una, dahil tumutupad ang ating Panginoon sa kanyang mga pangako. Nagaano man kahirap ang ating buhay, ay meron po tayong tagapagligtas na darating sa takdang panahon. Ang sabi sa Romans chapter 5 verse 6, sapagkat noon tayo mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. He came to fulfill the prophecy at the right moment, sa takdang panahon. Kaya kapag nagpadala ng ayuda ang Diyos, sakto sa oras. Tamang-tama sa oras ng ating pangangailangan. Kaya ngayong panahon na ito, sa panahon ng pandemya, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. At higit na pag-asa ang dala ng krus ng Kalbaryo dahil narito na ang ating tagapagligtas. Pangalawa, ang pag-asang ito dahil natupad na ang kasulatan ay nagbubudyok sa ating upang kumilos tungo sa tagumpay ng Diyos sa ating buhay. Ito po ang nangyari sa mga nasa sa paanan ng krus. Hindi po natin alam kung sino yung kumuha ng tangkay ng isopo at naglagay sa espongha. Sinausaw sa maasim na alak ang espongha at idiniit ito sa labi ni Jesus para makainom siya ng alak. Muli mga kapatid, ang pangyayaring ito ay puno ng simbolismo. Kung halimbawa, naroon tayo sa senaryo at narinig natin ang Panginoong Jesus na sumigaw ng, nauuhaw ako. Ano ang iyong gagawin? Ano ang iyong itutugon? Yung mga naroon, ang kanilang tugon, kumuha sila ng mainom ng ating Panginoong Jesus. Ngunit higit pa rito ang kanilang ginawa. Nakibahagi po sila sa katuparan ng mula sa kasulatan. Ibig kong sabihin, ang paggamit ng isopo ay hindi nagkataon lamang.
Ito po ay bahagi ng katuparan ng kasulatan upang mangyari ang kalooban ng Diyos, upang maligtas mula sa kasalanan ang sanlibutan. At kahit na pandemya, kumilos po tayo sa iba't ibang mga paraan, kahit sa social media o sa mga tao na kasama natin sa bahay, makibahagi sa katuparan ng kalooban ng Diyos para sa kaligtasan ng marami mula sa kasalanan. Panghuli, nauhaw po ang Panginoon bilang katuparan ng kasulatan upang patunayan sa atin na ang Diyos ay tapat. Ang mga kasulatan po ay may dalawang bahagi. Sa Old Testament, mababasa dito ang mga hula at pangako ng Diyos tungkol sa tagapagligtas. Sa New Testament naman po ay kung paano tinupad ng Diyos ang mga hula sa Old Testament sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya nga po, dahil sa ating pananalig kay Jesus na ating Panginoon, lagi po tayong may pag-asa dahil tinupad niya ang kanyang mga pangako at alam po natin na siya'y laging tutupad at mananatiling tapat sa atin. Kaya huwag po tayong panghinaan ng loob. Magtiwala po tayo sa Diyos. May pag-asang dala ang katuparan ng banal na kasulatan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Tanggapin mo po, O Diyos, ang mga handog na ito bilang pagkilala sa inyong mga mabubuting gawa at pagpapala. Maraming salamat po sa mga biyayang ito na ipinagkaloob mo, O Diyos, sa inyong mga anak. Pagpalain mo po maging ang mga tao na may bukas ang puso upang ang kanilang layunin ay maging kaganapan at pagkilala sa pangangailangan ng iyong templo. Salamat po, O Diyos, at ito ang aming pasasalamat na may papuri sa aming mga puso. Amen. Ang ika-6 na wika ng Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng krus, nagdadala ng pag-asa. Ito ang pag-asa na sa kaganapan ng plano ng Diyos. Muli, ang sabi ng Biblia, nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. At inuyuko niya ang kanyang ulo at nalagutan ang kanyang hininga. 1 Kapitulo 19, talatang 30. Tayo po ay sumandaling manalangin. Mapagtagumpay na Diyos, sa iyo nga nanggagaling ang lahat ng pagtatagumpay. Bigyan mo po kami ng puso at isipang nakatuon sa iyo at idalangin namin na magkaroon kaming kalakasan na nagmumula sa iyo upang mabuhay at matapos din ang aming mga kinakaharap sa lahat ng hamon sa mundo. Alam namin na sa iyong pangako, sa iyong mga anak, na magtitiis hanggang kawakasan, sila ay bibigyan mo ng pagtatagumpay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang wika ng isang mangangaral, ang tunay na pagtatagumpay ay kung natatapos mo ang iyong mga plano at naumpisahan. May isang mangangaral na nagsabi, ang lahat ng pagsubok na nalalagpasan mo at natatapos mo, ito ay magiging kalakasan mo. Ngunit, ang mga pagsubok naman na hindi mo napapagtagumpayan, ito ay parating magiging kahinaan mo. Ang layunin ni Kristo Jesus ay upang matapos na may pagtatagumpay ang kanyang misyon dito sa mundo. Sino ang mag-aakala na ang kaganapan upang maibigay ang pag-asa ng mundo ay sa pamamagitan ng isang kamatayan sa ibabaw ng krus? Sa kanyang kamatayan, tayo ay nagkaroon ng kaganapan ang plano ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan. Napakadakila ng Panginoon. Dahil sa kanyang awa at pagmamahal sa atin, ginusto niya maging ang kamatayan ng isang kriminal upang maganap lamang ang pagliligtas sa akin at sa iyo. Ang Diyos ay may dakilang plano sa bawat isa sa atin. Maaring ang Diyos ay may plano sa akin. Mayroon din para sa iyo, kapatid. Ang Diyos ay maluwalhating plano at layunin sa ating mga buhay. Dahil tayo ay nilalang niya higit sa uri ng kanyang nilalang. Nilalang niya sa kanyang wangis. At nais ng Diyos na tayo ay magtagumpay sa larangan ng pakikihirap sa araw-araw nating pamumuhay, sa mga pagsubok na dumarating, at makamit ang layunin ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, ang plano ng Diyos at layunin sa ating buhay may kaakibat din ng mga pagsubok na daang tatahakin. Ang mga ito ay mga hadlang, hindrances sa ating pananampalataya sa Diyos. Pipilitin din ng kaaway na hindi tayo magtagumpay sa mga iba't ibang hadlang at maaaring bibigyan tayo ng mga duda sa ating puso at isipan. Nais ng Diyos na tayo'y magkaroon ng una upang magtagumpay tayo. Kailangan parati tayong nakapokus. No? I-focus natin, ituon natin ang ating isipan na may determinasyon upang makita ang tunay na layunin
sa pakikirap ng labanan. Alam niyo po ba, sa bawat tagpo sa pakikipag-compete ng pambansang kamao, napakahirap ng kanyang mga ginagawa sa pag-iensayo. Binibigyan niya ng dahilan, mabuting dahilan, ang kanyang pag-iensayo, determinasyon upang sa kanyang paglaban siya ay magtatagumpay. Ganon din, kapatid, ang bawat Kristiyano, kailangan nating isanay ang ating sarili sa mga bagay na makalangit upang ang mga bagay na ito ay maging bahagi na ng ating buhay. No? Kung baga sa cellphone, tayo parating sinecharge upang magkaroon ng parating lakas sa pakikirap sa anumang labanan. Focus. Ang ikalawa, sa pagharap natin sa labanan, dapat tayo ay may tapang. Magkaroon tayo ng courage upang ang lahat ng takot at pagdududa sa ating puso't isipan ay mapagtatagumpayan natin. Tapang. Marami sa atin matapang. Pero kailangan ang tapang bilang isang Kristiyano upang tumayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Kahit nasa gitna pa tayo ng lockdown na ito, dahil ang tapang na nagmumula sa Diyos ay kailanman nagwawagi ang kalaban. Panalangin, pag-aaral, pagkakawang gawa, pagbibigay panahon sa paggawa ng mabuti. Ang lahat ng ito ay ating ginagawa. Ito ang ating mga ersisyo, lifestyle, upang kung tayo man ay daraan sa gitna ng mapanganib na landas, alam natin na ang ating mga buhay ay hinihanda ng Diyos upang magtagumpay sa anumang laban. Ang ikatlo, layunin na ang matapos at mapagtagumpayan upang tanggapin ang karangalan. Ang ating faith journey, umpisa natin na may kasisigan at ang mahalaga ay matapos na may kalakasan. Sabi ni Pablo, sulat niya kay Timoteo, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Ito yung karanasan ni Pablo na sa kanyang naumpisahan ay kailangang tapusin ng may kagalakan, kalakasan, maging sa kamatayan, siya ay naging tapat sa Diyos. Kapatid, panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Kapag ang buhay mo ay tapat
at matapang mong napagtagumpayan, natapos mo ang labanan. Ang magiging pamana at patutuo ng buhay mo na kahit wala ka na dito sa mundo, ikaw ay patuloy pa rin mabubuhay, magbibigay kalakasan, impluwensya sa buhay ng taong nakakakilala sa iyo. Katulad ng ating mga ninuno sa ating pananampalataya. Kahit wala na sila, dahil sa kanilang pananampalatayang tapat, natapos nila ang labanan. Hindi sila natalo. Sila ay nagwagi dahil sa kanilang pananalig sa Diyos. Panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Natitiyak ko ang mabuting gawain pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Ang ating pananampalataya at pagmamahal kay Jesucristo ang isang mahalagang pamana na maaring ipagkaloob din sa iba. Ito ang pag-asa at kaganapan ng plano ng Diyos. Sa ibabaw ng krus, tinapos ng Diyos ang kanyang laban. Naganap na. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Alam ko na hinihintay natin ang huling wikang ito ng Panginoon sa ibabaw ng krus. At ito ang ikapitong wika sa ibabaw ng krus, ang pag-asang ating mapanghahawakan. Ama, sa mga kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Lucas, Kapitulo 23, talatang 46. Tayo po ay muling manalangin. Mapagpala at walang hanggang Diyos, buksan mo ngayon ang aming mga mata sa maluwalhating buhay na dala ng mga taong nananatiling tapat sa pagpapala na nanggagaling sa iyo. Wala naghihigit pang kalwalatian na dala ng makasama ka hanggang sa walang hanggan. Tulungan mo po kaming makamit din ang hangaring ito dahil kay Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasa huling wika na po tayo. At ito nga ang pag-asang mula sa Kalbaryo, ang pag-asang ating mapanghahawakan. Ang Panginoong Hesus ay nagtiis ng kahirapan sa parusa, ngunit kailanman hindi nagbago ang kanyang layunin upang bigyan ng karangalan ng Diyos. Hanggang sa huling ng kanyang hininga, sabi ni Jesus, Ama, isinusuko ko ang aking espiritu at nais makasama ang presensya ng kanyang amang Diyos magpakailanman. Katulad din ni Jesus, isinusuko natin ang espiritu natin sa Diyos, hindi sa kamatayan, kung tayo man ay mamamatay.
ito ay pagtatagumpay. Dahil sa ating kamatayan, bumabalik ang ating espiritu kung saan ito nanggaling. Kaya, kapatid, kung alam mo sa naging buhay mo ay magawa ang layunin ng Diyos, may kasiguraduhan na sa pagharap mo sa Diyos na lumikha sa iyo, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat, ang mabuhay kay Kristo, ang kamatayan ay isang pakinabang. Pilipos 1:21. Ito ay nagiging daluyan kung saan tatanggapin natin ang pag-asang paghahawakan na matagal nating hinihintay. Kamatayan ni Jesus, ang tunay na pag-asa ng pagtatagumpay. Mga kapatid, sa wika ni Jesus, sa pagbubulay-bulay natin, sabi niya, Ama, sa kamay mo pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Maaaring makita natin ang katotohanan ito. Una, ang kamatayan ng isang tapat na lingkod ng Diyos ay paghahandog ng buhay sa kamay ng Diyos. Kapag tayo ay mamamatay dito sa mundo at tayo ay naging lingkod at tapat ng Diyos, tapat sa Diyos, ang kamatayan ito ay tungo sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Ito yung isa sa pinangahawakan natin na pangako ng Diyos na nagdadalang pag-asa sa isang buhay na ganap at banal sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. Ang sinasabi nila, ang buhay na ito ay isang napakahirap na buhay. No? Walang kalayaan na magawa ang masasarap dito sa mundo. Mga kapatid, hindi po katotohanan yun. Ang mabuhay dito sa mundo na may pagsunod, pananampalataya sa Diyos, ito na yung buhay na may kaganapan. Buhay na ganap at kaaya-aya. Dahil ito ay isang regalo ng Diyos. Ang tapat at lingkod ng Diyos, maging ang kanyang kamatayan, ay isang pakinabang. Dahil sa isang layunin, ang sundin ang kalooban ng Ama. Si Jesus ay nabuhay at namatay upang maganap ang layunin ng Amang Diyos. Kaya alam niya ang patutunguhan ng kanyang espiritu. Siya ay mula sa Diyos at babalik sa muli sa Diyos. Ito ay ang pagtitiwala na kapag naging katulad o naging kalugod-lugod ang ating buhay sa harapan ng Diyos, ang Diyos ay tapat
natutuparin ang kanyang pangako upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Maging sa kamatayan, tayo ay muling bubuhay. Sabi ng Panginoon, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Ang sino mang nananalig, kahit siya ay mamamatay, siya ay bubuhay muli ng Diyos. Kaya naman, ang kamatayan sa mga taong tapat sa Diyos ay hindi kalugihan. Sa halip, ito ay isang pakinabang. Ikalawa, ang pagtatagubili ni Jesus sa kanyang espiritu ay kasiguraduhin na siya ay uupo sa kanan ng Diyos. Mabubuhay siya magpakailanman at mananatili siyang ating tagapamagitan. Sabi ng Hebreo 7:24 hanggang 25, ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ng kanyang pagpapari. Kaya nga, ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya ay may liligtas niya ng lubusan. Yamang siya ay nabubuhay magpakailanman upang siya ay mamagitan para sa kanila. Kaya napakahalaga na siya ay babalik sa piling ng Ama upang maghari kailanman para sa ating kapakanan. At ito ang kanyang walang hanggang ministeryo, ang patuloy na pagtulong sa ating mga Kristiyano. Dahil alam ni Kristo na patuloy ang pagtitiis ng kanyang alagad dito sa mundo. Ito ang panghuli, mga kapatid, na tagubilin ni Kristo sa kanyang Espiritu ay siya ring pag-asa na maaari nating panghawakan para sa ating sariling kaligtasan. Tandaan natin, hindi tayo permanente sa mundong ito. Tayo ay pansamantala lamang. Tayo ay nakadesenyo sa isang heavenly residence. Kaya, asamin natin ito, mga kapatid. Kung tayo ay aalis dito sa mundo at babalik sa piling ng Diyos, nais ng Diyos na makapiling niyang lahat ang mga taong naging tapat sa kanyang lingkod. Ang sabi niya sa 1:14, ako'y aalis at upang ihanda kayo ng matitirhan. At kapag ako'y nakapaghanda na, ako ay babalik upang kunin kayo kung saan man ako ay nandun kayo. Kapatid, ang Panginoon, kapag siya ang nangako, tiyak niyang tutuparin at gagawin. Ito ang pinangahawakan nating pag-asa. Kahit gaano man kahirap ang buhay, ang pagsalaksang sa agos sa mundong ito, kung tayo ay magiging tapat sa paglilingkod ng buong puso sa Panginoon, makakaasa po tayo sa pangakong ito
ng Diyos ibabalik sa kamay ng ating lumikha, ang ating mga Espiritu. At doon magaganap ang pangako niya. Mga kapatid, muli, nawa ang mga 7 wika o huling 7 wika ang binanggit ng Panginoon sa ibabaw ng krus. Makakakita tayo ng tunay na pag-asa. Makakakita tayo ng isang pananaw na hindi kayang ibigay ng sinuman o ng mundo. Si Jesucristo ang tunay na pag-asa ng tao. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, pagpalain nawa bawat isa sa atin. Amen. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, muli po kami ay lumalapit sa trono ng biyaya ng inyong kapangyarihan upang pasalamatan ka. Sa araw na ito, ipinagkaloob mo sa amin upang alalahanin
ang panahon ng inyong kamatayan at pagbibigay ng inyong sarili para sa amin. Panginoong Diyos, tunay nga po ng inyong dakila, ang inyong pag-ibig at walang hanggang awa. Kung titingnan namin ang aming sarili, kami po ay puno ng mga pagkakasala. Hindi kami karapat-dapat upang ang isang Diyos ay ibigay niya ang kanyang buhay upang sa aming kapahamakan kami po ay may liligtas. Kaya naman, O Diyos, tanggapin mo po ang pasasalamat ng bawat isa dahil sa biyayang ito na nagbigay sa amin ng tunay na kagalakan at pag-asa ng buhay. Panginoong Diyos, alam namin na hindi lingid sa inyo ang kalagayan ng aming bayan. Idinadalangin po namin at itinataas sa inyo ang aming sitwasyon dahil sa panganib na dala ng pandemya ng COVID-19. Panginoong Diyos, igawad mo po sa amin ang inyong awa at pagmamahal, lalo't higit, O Diyos, sa mga taong nahawaan ng sakit na ito. Panginoon, nananalig po kami at nananalangin sa inyong dakilang kaawaan na ipagkaloob niyo, O Diyos, ang kalunasan ng aming bayang ito sa pamagitan ng pagbabalik namin ng aming loob sa iyo. Hingin namin ang kapatawaran upang sa ganitong paraan, O Diyos, may ibabalik ninyo ang inyong pag-ibig, ang isang relasyon ng Diyos sa kanyang mga anak. Alam namin, O Diyos, na maraming pagkakasala, na maraming tumatalikod sa iyo, maraming tao ang walang panahon upang ikaw ay alalahanin at sambahin. Ngunit sa pagkakataong ito, O Diyos, sa gitna ng mapanganib na sitwasyon ng aming mga buhay, ito ay nagiging paraan upang kami ay mas lalong maging malapit sa inyo sa pamamagitan ng aming pagtawag, sa aming mga panalangin, sa pamamagitan ng aming pagsisisi, ng aming mga pagkakasala sa iyo at sa paglabag namin sa lahat ng inyong kautusan. Panginoon Diyos, hihiling po namin na gamutin mo ang sugat ng bawat isa sa pamamagitan ng inyong dugo. At sa ganitong paraan, O Diyos, makakamit po namin ang pagtatagumpay sa labanang ito. Kung kami ay lalapit muli, kung kami ay magpapasako sa inyong kapangyarihan, at sa lahat ng bagay, kami po ay susunod sa inyong mga layunin. Panginoong Diyos, sa 7 wika na binanggit mo sa ibabaw ng krus, nawa ang mga ito ay magiging pundasyon ng aming pananalig sa iyo. Katapatan, pagmamahal, kapayapaan, na ang Diyos ay kasama namin saan man kami magpunta, anuman ang aming gagawin, ang pagkilala at ang pagtitiwala sa iyo ang aming gagawin habang kami ay nabubuhay dito sa mundo. Maraming salamat po, O Diyos,
Dahil dito, handa kaming humarap sa lahat ng hamon dahil sa pag-asang dala ng inyong mga salita. Alam namin, O Diyos, ang pagtatagumpay ay nasa sa inyong kamay. Kaya hangad po namin na ang pagtatagumpay na ito ay makamit namin sa pamamagitan ng pananalig namin sa Panginoong Jesucristo. Ikaw ay tapat at ganap na banal upang kami ay maging matagumpay din sa aming tatakaking labanan sa mundo. Maraming salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli mga kapatid, ang pag-asang dala ng 7 huling wika ng Panginoon sa ibabaw ng krus. Ito ay magdadala sa atin ng pag-asa sa buhay, sa pakikirap, sa anumang laban at hamon ng mundong ito. Kaya tanggapin natin ang pagpapala at bendisyon ng Diyos amang makapangyarihan, ang pagliligtas at walang hanggang pag-ibig ng Diyos Anak ng Panginoong Jesucristo at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu upang tayo ay pangunahan sa lahat ng ating tatakahin mula ngayon at hanggang sa walang hanggan. Amen.